Horror Stories by Forest Secrets. May mga gabing tahimik ang karagatan. Walang malakas na alon, walang bagyo, walang anumang senyales na may paparating palang kapahamakan. Pero may mga pagkakataong ang pinakatahimik na gabi ay siya palang pinaka-nakamamatay. December 20, 1987, ilang araw na lamang bago ang Pasko. Sa isang pantalan sa Leyte, isang pampasaherong barko ang nagkahanda para sa biyahe patungong Maynila. Ang pangalan nito ay MV Doña Paz. Sa loob ng barko, may mga pasaherong pauwi. May mga pamilyang sabik na makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. May mga batang marahil ay nangangarap lamang na makarating sa Maynila at makita ang mga regalo na naghihintay sa kanila. Para sa kanila, isa lamang itong ordinaryong biyahe. Isang gabing paglalakbay sa dagat. Walang nakakaalam na para sa libu-libong taong nakasakay sa barkong iyon na pala ang kanilang magiging huling gabi. At ang mas nakakakilabot, hindi nila alam na ilang oras lamang ang pagitan ng kanilang mga tawanan at ng isang impyernong lulunod sa buong dagat. Habang papalayo ang MV Doña Paz sa pantalan, ay unti-unting nilamon ng dilim ang paligid. Sa malayo, tanging mga ilaw ng barko ang makikita lamang. Sa loob, abala ang mga pasahero. May natutulog, may nag-uusap, may kumakain, may mga pamilyang magkakatabi. May mga batang pagod sa mahabang biyahe. At marahil, may mga taong nakatingin sa madilim na dagat habang iniisip kung ilang oras pa ba bago sila makarating sa kanilang destinasyon. Normal ang lahat, tahimik, payapa, hanggang sa dumating ang gabing magbabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Bandang gabi, sa gitna ng karagatan, isa pang sasakyang pangdagat ang naglalayag. Ito ang MT Victor, isang oil tanker na may dalang petroleum products. Sa loob nito ay napakaraming kargang langis at hindi alam ng mga pasahero ng Doña Paz na ang barkong ito ay unti-unting papalapit sa kanilang landas. Dalawang sasakyang pangdagat, isang madilim na gabi, isang malawak na dagat, at libu-libong buhay na hindi alam na papalapit na sila sa isa sa malalang trahedyang pandagat sa panahon ng kapayapaan. Walang makapagsasabi kung ano ang eksaktong iniisip ng bawat pasahero noong mga sandaling iyon. Marahil ay may natutulog, marahil may nagdarasal, marahil ay isang ina na yakap ang kanyang anak, marahil may isang ama na tahimik na nakatingin sa relo at iniisip kung anong oras sila makakarating. At marahil, may isang taong nakatingin sa labas ng bintana at ang huli niyang nakita ay ang madilim na karagatan. Pagkatapos dumating ang banggaan. Walang babala na sapat para maihanda ang libu-libong tao sa loob ng barko. Isang napakalakas na impact ang tumama sa gabi at sa isang iglap nawala ang katahimikan. Ang tunog ng metal na nagkakabanggaan, ang sigawan, ang pagkataranta, ang mga taong nagising mula sa kanilang malalim na pagtulog. At pagkatapos
isang napakalawak na apoy. Dahil sa kargang petroleum products ng MT Victor, mabilis na kumalat ang apoy. Ang dagat mismo ay tila nagliyab. Ang dilim ng gabi ay napalitan ng napakalaking apoy. At doon nagsimula ang tunay na bangungot. Isipin mo, nasa gitna ka ng karagatan. Walang lupa, walang kalsada, walang gusali, walang lugar na mapagtataguan. Sa paligid mo, itim na tubig, at sa ibabaw nito, nag-aapoy ang langis. Ang dating barko na puno ng mga pasaherong nag-uusap at natutulog ay naging isang napakalaking bitag. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Ang usok ay bumalot sa paligid. At ang takot ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa apoy. Ang mga taong nagsimulang maghanap ng kanilang mga kasama. May mga nagtangkang tumakas, may mga naghahanap ng life jacket. May mga taong hindi na alam kung saan pupunta. Sa ganitong sitwasyon, ang ilang segundo ay maaaring maging katumbas ng isang buong buhay. At ang pinakamasakit, marahil maraming pasahero ang walang ideya kung gaano na kalala ang nangyayari. Ang ilang natutulog ay nagising dahil sa sigawan. Ang ilan naman marahil ay maaaring unang nakaramdam ng init. At habang sinusubukan nilang intindihin kung ano nga ba ang nangyayari, ang barko ay nasa gitna ng malaking apoy. Hindi lamang isang simpleng aksidente ang nangyari ng mga panahong iyon. Isang napakalaking apoy ang sumiklab sa karagatan ng Pilipinas. At dahil sa gabing iyon, ang paligid ay halos walang liwanag, maliban sa apoy. Ang mga pasaherong tumalon sa dagat ay naghanap ng isang bangungot. Ang mga pasaherong tumalon sa dagat ay naharap sa isa pang bangungot, ang tubig, ang apoy, ang usok at ang dilim. Sa halip na maging ligtas na lugar ang dagat, ito ang naging huling hantungan ng mga napakaraming tao. May mga tumalon upang makalayo sa apoy. Ngunit sa pagtalon nila, hindi nila alam kung saan sila dadapo. Sa ilalim nila ay malamig at madilim na karagatan. At sa paligid naman nila ay maaaring may apoy at langis. At sa itaas, isang barkong unti-unting nilalamon ng kapahamakan. Ang mga nakaligtas ay naharap sa isang eksenang mahirap isipin. Sa gitna ng dagat, wala silang makitang ligtas na lugar. Walang sapat na oras, walang sapat na paghahanda, at napakalayo ng anumang tulong sa kanila. Ang ilang tao ay kumapit sa anumang bagay na maaaring lumutang. Mga bahagi ng barko, mga debris, anumang maaaring makatulong upang hindi sila tuluyang lumubog. At sa gitna ng kaguluhan, may mga taong naghahanap pa rin sa kanilang mga mahal sa buhay. Isang ama na tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Isang ina na naghahanap ng kanyang pamilya. Isang kapatid na nagkahiwalay sa gitna ng dilim. Ngunit ang dagat, walang sinasagot. Tahimik itong nakapaligid sa kanila. At bawat segundo na lumilipas, mas lumalayo ang kanilang mga pag-asa. Ang MV Doña Paz, kalaunan ay tuluyan na ngang lumubog. Kasama nito ang napakaraming buhay. Ang MT Victor naman ay lumubog din. At sa isang gabing dapat sanay puno ng pag-asa dahil malapit na ang Pasko, ang dagat ay naging isang malawak na libingan.
Napakaraming tao ang hindi na nakauwi. Napakaraming pamilya ang naghihintay sa mga pantalan. At libu-libong buhay na nawala. Kaya sa susunod na makakita ka ng isang barkong naglalayag sa malawak na dagat, isipin mo ang mga taong sakay nito. May mga taong natutulog, may mga taong nagkukwentuhan, may mga taong nakatingin sa dagat, may mga taong nag-iisip tungkol sa kanilang pamilya, at marahil may isang taong katulad ng mga pasaherong sakay ng Doña Paz noong gabing iyon. Isang taong nakatingin sa madilim na dagat, walang kamalay-malay, na maaaring iyon na pala ang huling tanawin na makikita niya. December 20, 1987. Isang gabing bago ang Pasko. Isang ordinaryong paglalakbay. Hanggang sa isang iglap, ang dagat ay nagliyab. At ang barkong dapat sanang magkahatid sa mga tao pauwi ay naging tahanan ng kanilang huling sandali. Ang MV Doña Paz. Hindi lamang isang pangalan ng barko. Isa itong paalala na sa gitna ng malawak at tila walang katapusang dagat, ang buhay ay maaaring magbago sa loob lamang ng ilang segundo. At kapag dumating ang sandaling iyon, wala ng oras para magpaalam. Wala ng oras para bumalik. Wala ng oras para sabihin sa mga mahal mo sa buhay na mahal mo sila. Kaya marahil iyon ang pinakamabigat na naiwan ng trahedyang ito. Hindi lamang mga barkong lumubog, hindi lamang ang apoy, hindi lamang ang madilim na dagat, kundi ang napakaraming salitang hindi na masabi. Mga yakap na hindi na naibigay. Mga pamilyang hindi na muling nabuo. At mga taong umalis ng buhay na umaasang makauwi pa. Ngunit hindi na kailanman nakabalik. At sa bawat gabing tahimik ang dagat, sa bawat barkong dahan-dahang naglalayag sa dilim, mananatili ang isang alaala ng isang gabing nagliyab ang karagatan. Isang gabing katahimikan ay napalitan ng sigawan. At isang gabing libu-libong buhay ang nawala. Sa trahedyang tinawag na MV Doña Paz.